Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ipagpatuloy na po natin ang ating mga pag-aawitan sa ikapupuri ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang numero 41 sa atin pong mga himnaryo. Kristo Jesus na Panginoon ko, dinggin ang aming awitan, pagpupuri at pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Alleluia, Alleluia.
siyang pangtubos. Iglesia ng Diyos Kristo Jesus, habang buhay maglilingkod. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bayang Kanyang tinubos, lahat ng dito ay papasok, magtatamo ng tuwa't lugod. Alleluia, 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 Amen. Atin pong walang sawang ipagpatuloy ang ating pag-aawitan sa kapurihan ng Panginoong Hesukristo. Numero 45 ang atin pong susunod na aawitin. Nang liwanag ng pananampalataya, nabiyaya sa atin ng Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa, kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit awang awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan pati sa sana. Dagling umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupuriti, naawitan siya. Sa langit hawang awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasa
ang galak ang bungang kapalik sa takdang panahon ng kanyang pagbalik upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang baga-baga at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Numero 55 ang atin pong huling aawitin. Unang estropa po lamang. At pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Sa lupa, nalipos ng ligalig, at nubay, mo'y hindi pinagkait, nilingap ang aming mga ibig sa'yo pong pagtanggilig. Aming dusay na ibig. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, nalubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ang Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amen. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, gayon din po ng aming mga minamahal na mga magulang. Amang banal, sa araw po ng linggong ito, pagkatapos pong mangagpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi, ng mga pag-aawitang pumupuri at lumuluwalhati sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, at nangangayupapa. Wala pong sawa, ipinaiilang lang namin mulit-muli sa iyo ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa, lipos ng buhay,
kagalingan, kalakasan at magagandang pintuan ng mga kapalaran. Ang walang sawa ipinaranas mo po, una na nga po sa lahat dito sa amin, sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, at sinasampalatayanan po naming ipinaranas mo rin po sa lahat ng aming mga kapatiran, sa lahat ng aming mga kamag-anakan at mga mahal sa buhay, higit na nga po sa lahat, sa mga lalaki at mga babae na sa araw-araw, patuloy mo pong idinaragdag sa bilang ng aming mga kaibigan na nagsisipagnasa at nagsisipaghangad din naman na mapakinggan ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amang Banal, maraming salamat po sa iyo. Hindi mo kami binawian ng mga hiram na buhay. Salamat din po na maging sa aming mga dampang tahanan, sa aming mga kabiyak, sa aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Sila pong lahat ay iyong pinagpala at iningatan. Katulad nga po ng mga pagpapalang patuloy mong ipinararanas sa aming dalawang mag-asawa ni kapatid na Rosita. Salamat Ama, dinaragdagan mo pa kami ng aming hiram na buhay. Salamat Ama, maging ang lahat ng aming mga anak, ang aming mga manugang, maging ang lahat ng aming mga apo. Panginoon naming Diyos, wala ka pong pinabayaan sa kanilang lahat at ipinagpapasalamat din namin na maging ang maraming mga kamag-anakan namin, mga mahal sa buhay na napawalay sa amin sapagkat nangingibang bansa upang humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw. Maraming salamat po. Maging ang mga pangalan ng ilan pa sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kapatirang hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin. Ang kanilang mga pangalan, dagdag na sinasampalatayanan namin. Ipinagkakaloob mo rin po sa kanila ang mga pag-iingat, ang buhay, kagaling at kalakasan, magagandang pintuan ng mga kapalaran. At idinadalangin naming dumating nawa ang iyong kalooban sa langit, na sila mang lahat ay iyong tipunin sa iyong banal na iglesia. Sa ikalawang pagparito mo po'y makasama namin silang lahat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sa banal na umagang ito ng linggo, idinadalangin po namin ipinapakiusap, pakainin mo po sana at painumin muli at diligin ang aming mga kaluluwa na nangauuhaw sa iyong mga salita na lipos ng buhay, ng espiritu at ng mga kagalakan. Maawat mahabag ka po, kasangkapanin mo nawang muli ang dalawa sa iyong hamak na lingkod, na sana po banalin mo ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang kalooban, at makita ng lahat ng mga tagapakinig at ng mga taong nakakapalibot sa amin na ang dalawang lingkod mong ito ang siyang unang sumusunod ng buong puso, buong isip at ng kanilang buong buhay sa lahat ng kanilang itinuturo at iniaaral, at nang sa gayon ay matupad sa aming lahat ang ipinakikilala mong makikilala namin sila sa kanilang mga itinuturo at ibinubunga, na kami po'y maging mabubuting halimbawa at maging ilaw sa gitna ng kadiliman sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, hipuin mo po ang aming mga lupang katawan, palakasin mo't pagalingin ang aming mga karamdaman, at kung ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakamali, kasalanan ang naging dahilan kung bakit kami pinasasapitan mo ng kapighatian at ng mga karamdaman, sa umagang ito, Panginoon, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang kasalanan. Amang Banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin,
Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amang banal, hipuin mo po kaming lahat sa umagang ito. Una na nga po ang mga sa amin patuloy ng tumatanda, nanganghihina ang katawan, at nalalaman naming malapit na rin ang araw ng aming pagtulog sa aming mga libingan. Gayon may nakikiusap kami sa iyo, Amang Banal. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Maawa ka sa amin. Kung paanong si Haring Ezekiel ng kanyang kapanahunan, nang pasapitan mo ng karamdamang walang kagalingan, umiyak ng kapait-paitan, nagsisi sa kanyang kasalanan, dininig mo ang kanyang tinig, Amang Banal, gayon din sana ang gawin mo sa amin. Pakinggan mo ang aming pananalangin. Hipuin mo po kami, Ama. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming araw, ng maraming mga taon. Unang-una na nga po ang iyong hamak na alipin. Gayon din ang aking kabiyak, si kapatid na Rosetta, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion na siya ng pinakamatanda sa amin, si Floro, si Robert, si Versidita, si kapatid na Mirna, si Rogelio at si Expectacion. Dumadalangin kami sa iyo, Panginoon, kung pauutangin mo pa kami ng maraming araw at ng maraming mga taon, gagabayan mo lamang kami, masulyapan mong ang buhay na ito'y ipinaglilingkod namin sa iyo ng aming buong puso, buong isip at ng aming buong buhay. Abang Banal ang lahat ng ito, idinadalangin namin at isinasya mo, ipinapakiusap namin sa pangalan mo pong Kristo Jesus, na nag-iisa naming Diyos na tagapagligtas. Amen. Sa araw po ng linggong ito, ay inaasahan po ng Diyos na tayo ay nangakahanda na sa pagharap sa Kanya. Kunin na rin po natin sa ating mga tahanan ang ating mga banal na kasulatan at atin nang italaga ang ating mga pakikinig, ang ating puso at ang ating mga kaluluwa sa banal na aralin na sa paniwalaan po natin at hindi ito po ay isinaayos ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian sa langit. At ibig po ng Diyos na ito ay ating pakinggan at pag-aralan, at ito ang ating isakabuhayan. Kaya naman po, sa umagang ito, ipinagkakaloob ko na po sa inyo ang sa atin ay unang magsasalita si kapatid na Prospero Gonzales. Atin po siyang pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, ako po ay muling bumabati sa inyo mga kapatid at sa aming mga kaibigan ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon po, hayaan ninyong magpatuloy tayo sa mga araling itinakda ng Diyos sa mga umaga pong ito. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Malakya sa Kapitulo 3 at ang versikulo ay 10. Ang wika po doon ay ganito. Sa wikang English po muna, sa King James Version. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Sa wikang Tagalog po, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang tanong po natin, nang ito po ay salitain
ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Propeta Malakias. Kanino po ba ito inuukol po? Lamang ang ikapo o tithing. At bakit po ito ipinag-uutos ng Diyos? Ang tanong po natin, kung kanino po ito lamang na iniukol ng Diyos? Ito pong tithing na ito pong ikasampung bahagi na ito. Pakinggan ninyo, sapagkat tayo po ay tanong at sagot, sapagkat Diyos po mismo ang magpapaliwanag sa atin at hindi maaring ang kaisipan ng sinuman ang maaring makatarok ng isipan o layunin ng ating dakilang Diyos. Sa aklat po ng Leviticus, Kapitulo 27:30, ay ganito po ang ating mababasa. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, eto po, lupain ang binabanggit, maging sa binhi ng lupain, yung mga ani, o sa mga bunga ng punong kahoy, pati po punong kahoy, ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Ano po ang sabi? Lahat daw po ng ikasampung bahagi na bunga ng lupain, lahat ng ikinabubunga noong naroroon sa lupang yaon, ang ikasampung bahagi niya ay sa Panginoon. At dito po sa 27:34 ng Leviticus din po, ganito rin po ang ating mababasa. Ito ang mga utos na iniuutos ng Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai, hinggil sa mga anak ni Israel. Nang ibig pong sabihin, ito po mismo, tuwirang sinabi, iniutos ng Diyos kay Moses bilang buwis na utos po mismo sa kanyang bansang Israel. Yung pong ikasampung bahagi, ang wika po ng Diyos ay sa akin. Ngayon, ano po ba nga ang dahilan? At kanino po ipinatutungkol itong ikapupong ito? Yung buwis. Ito po ba'y kailangan Diyos mismo? Ito po bang buwis na ito ay kakainin po ba ng Diyos ito? Ito po ba ay tuwirang kukunin ng Diyos? Pakinggan ninyo kung ano ang naging kadahilanan ng Diyos. Sa aklat po ng mga bilang, 18:24, bilang 18:24, ganito po ang tuwirang plano ng Diyos o hangarin ng Diyos. Sapagkat ang ikasampung bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang ihahandog na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ay aking ibinigay sa mga Levita na pinakamana. Kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. O ng lupain. Ang ibig pong sabihin, ito po palang ikasampung bahagi ay iniuukol ng Diyos na bilang kaloob niya sa mga angkan ng Israel na mga Levita, sapagkat ito po namang mga Levitang ito'y hindi magmamana ng anumang uri ng lupain nasa sa kanila. Wala po silang parte sa lupa. Dadapwat sa kanila pong mga aanihin. Yun nga pong ikasampung bahagi na hinahanap ng Diyos. Yun po pala ay ibinibigay naman ng Diyos sa mga Levita. Kaya nga po, sa pagpapatuloy pa, pakinggan pa po natin kung ano pa ang hangarin ng Diyos. Dito rin po sa aklat ng mga bilang, sa Kapitulo 18 at ang versikulo ay 20, ganito po ang sinabi pa rin ng Panginoon sa atin kay Aaron. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga Israel.
Napakasarap Amen. ng mga kalagayan po nitong si Aaron. Bakit po? Sapagkat siya po mismo ay tuwirang sinabihan ng Diyos, ako mismo ang iyong mana. Na ang ibig sabihin kung tayong sasabihin ng Diyos, ikaw mismo ang aking pinakamamahal, ikaw mismo ang aking kasakasama, ikaw mismo ang aking itinatangi. Ito po ang sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain sapagkat ako mismo ang iyong magiging bahagi sa gitna ng Israel. Ano pa po ang sinabi ng Panginoon? Ganito po sa pagpapatuloy sa Kapitulo 18 at ang versikulo 21. At sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana, naganti sa kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod sa makatwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Alam po ninyo, ito pong si Moses, si Aaron, at ito pong si Miriam, sila po ay mga magkakapatid sa laman na mula po sa angkan ni Levi. Kaya nga po ang ikapo ay siya pong kabayaran sa kanilang paglilingkod sa tabernakulo ng Diyos. Sila po ang pinagkalooban ng Diyos ng karapatan upang manguna sa pagtawag, sa pagpapakilala, sa tuwirang pagdadala sa bansang Israel sa isang tunay na Diyos, sa isang tapat at hinahanap ng Diyos na tuwirang paglilingkod. Ngayon, bukod po sa ikapo, mayroon pa po bagang kautusan sa paghahandog na ipinag-uutos po ang Diyos sa kanyang bayan? Mayroon pa po bang ipinag-uutos? Pakinggan po ninyo ang nasasaad po sa aklat naman ng Deuteronomio. At dito po sa Kapitulo 6, sa Kapitulo 12 at ang versikulo ay 6, ganito po naman ang ating mababasa. Kapitulo 12 at ang versikulo po ay 6. At doon ninyo dadalhin ang inyong handog na susunugin. At ang inyong mga hain. At ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itinaas ng inyong kamay. At ang inyong mga panata at ang inyong mga kusang handog. At ang mga panganay sa inyong mga bakahan at sa inyong mga kawan. Mayroon po palang isa pang pinag-uutos ang Diyos. Marami. Pagkatapos na maipagkaloob ang ikasampung bahagi ng mga ani, dito po sa angkan ng mga Levita, meron pong ipinag-uutos ang Diyos kung paano ito maghahandog bilang pagpapasalamat, bilang pagpapaalala sa ating dakilang Diyos. Ang sabi po rito sa 12:6 ng aklat po ng Deuteronomio, doon ninyo dadalhin. Saan po ba itong doon ninyo dadalhin? Pakinggan po natin sa bandang ibaba. Sa 12 at ang versikulo ay 5. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos. Meron pong pipiliin ng Diyos mismo, hindi ka basta-basta gagawa ng tinatawag na kalalagyan ng iyong paghahandugan ng mga susunugin, maging mga perpektong mga hayop, maging mga halaman, maging mga prutas o kung ano-ano pa na iyong ihahandog na susunugin sa Panginoon, hindi sa basta-bastang lugar kung hindi merong ipinagbibilin pa rin ng Diyos. Ano ito? Sa 5. Kundi sa dakong pipiliin ng inyong Panginoon, inyong Diyos, sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Ngayon po, pakinggan po ninyo, napakahalaga sa Diyos ang kanyang pangalan. Totoo ba ito? Tuloy po natin ang basa. Pakinggan po natin kung paano at kung bakit ang Diyos ang pipili ng paglalagyan o
o ang paggagawa ng Paghahandog. tinatawag ng sakramento ng paghahandog nitong ng mga susunugin sa ating dakilang Diyos. 5. Kundi sa dakong pipili ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Amen. Ano po ba ang tahanan ng Diyos? Katawan ng Diyos. Ang tahanan po ng ating dakilang Diyos, higit sa lahat, yung pong sinasabing do'y may kanyang pangalan. Ano po ba yung kinakailangang ikay naroon sa pangalang iyon? Hindi po ba madalas niyong naririnig sa amin ang wika sa 43:7 ng Isayas, yung aking nilikha, yung aking, anong tawag doon? Inanyuan. Yung aking inanyuan, siyang aking kinalulugdan, yung merong aking pangalan. Saan nga po ba yung pangalan yon? Tinatawag sa aking pangalan. Yung pong tinatawag sa kanyang pangalan na dilibat sa ating kapanahunan ngayon. Ito po ang mistikong katawan ng ating Panginoong Jesucristo na dilibat ng iglesia. Kaya nga po, ang mga apostol, ang mga sumusunod sa Kanya, ang mga taong nabautismohan sa Kanyang dakila at marangal na pangalan, saan sila napasakop? Maliwanag po sa banal na kasulatan. Si Apostol Pablo at si Sosthenes ay tinawag na magpakabanal. Saan? Uno-uno ng aklat ng unang Korinto, sa iglesia ng Diyos na pinapagiging banal kay Kristo Jesus. Amen. Kaya nga po, dito po, meron pong isang hiwaga na hindi naalaman hanggang ngayon ng maraming mga mangangaral. Yung kahalagahan ng pangalan ng tinatawag na banal na iglesia. Kalain ninyo, linggo-linggo, at halos araw-araw, biglang sumisipot dito po sa Pilipinas, ABS-CBN. Meron pong isang pari rito na alam ko pong, ewan ko, galing po yan dyan sa Pilipinas. Ang lagi po niyang sinasabi, manumbalik tayo sa Diyos, magsisi tayo ng ating mga kasalanan, dadapat kung hindi ka Katoliko. Tignan na ninyo. Kung hindi raw Katoliko, hindi ka magiging katanggap-tanggap. Sino ka na naman? At tunay, sasabihin ko sa iyo, ano ba yung tawag na Katoliko? Ano ba ang kabanalan yan? Nalulugod ba ang Diyos dyan? Yan ang tunay na tahanan ng Diyos. Niwala sa Biblia yan. Hanapin mo ang katotohanan. Hanapin mo ang kagalakan ng Diyos at doon ka lumagay. Doon ka sumunod. Mga minamahal po naming mga kaibigan, sana patuloy ninyong maunawaan ang kahalagahan ng pangalang nauukol sa mga bagay na paghahandog, paglilingkod sa Diyos. Balik po tayo sa ating aralin ngayong linggong ito. Ang muli po nating maitatanong, hanggang kailan po ayon sa kasaysayan ng bansa ng Israel, sa pagtuturo rin po ng banal na kasulatan, tumagal ang pagbibigay ng ikapo at ng iba't ibang mga handog. At ano po ang dahilan? At ito po ay ipinatigil na ng Diyos. Tandaan po ninyo ang tanong natin. At ano po ang dahilan? At ito po ay ipinatigil na ng Diyos. Sa makatwid po pala, ito'y ayaw na ng Diyos nito. Pinatigil na ng Diyos ito. Isaiah 1, at ang versikulo po ay 13. Ganito po mismo ang salita ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Propeta Isaiah. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Ito na po. Walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin.
ang bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Po pala mga titos ninyo, mga pulong-pulong ninyong mga kung ano-ano. Tapos meron pa kayong mga kamangyan. Alam po ninyo, meron pa kayong mga pausok-usok. Ito ho, napakalinaw ng banal na kasulatan. Karumalduan. Huwag na kayong magdala ng walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-dumal. Gawa pa kayo, pausok pa kayo ng pausok. May namatay, uusukan ninyo. So, high mass niya, nagpapausok kayo. Pagkatapos meron kayong bubuksang, hindi naman alam ng mga tagasunod ninyo. Meron kayong bubuksang kaprasong pintuan. Hindi namin alam kung ano yun. Pagkatapos, isasara ninyo. Ano ba yan? Ang wika ng banal na kasulatan, karumal-dumal. Ano ba ang karumal-dumal? Buksan ninyo yung diksionaryong Tagalog ninyo. Kung ano ibig sabihin ng karumal-dumal. Kamuhi-muhi. That is the height of hypocrisy. Sa Isaias din po, sa 1:14 sa pagpapatuloy, ipinagdaramdam ng aking puso. Kita na ninyo, nagdaramdaman Diyos sa inyo. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan. Anibersaryo. Anibersaryo. Yan po yung mga anibersaryo ninyo. Yan po yung mga piyesta-piyesta ninyo. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan. At ang inyong mga takdang kapistahan. Yung derechahan na, piyesta pa kayo ng piyesta. Pagkatapos, kutakot-takos na santo. Meron kayong mga santong may bigote. Meron kayong santong kalbo. Meron kayong santong may kabayo pa. Meron pa kayong santong may manok pa. May sugat. May aso. May aso pa kayo. Anong klaseng Diyos yan? Anong klaseng paglilingkod yan? Anong klaseng pananampalataya yan? Eh, may mabuksan naman sana ang kaisipan ninyo. Wag na puso. Maliwanagan nawa sana kayo. Mga baal. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin. Inis na inis ang Diyos na sa inyo. Bagabag na ang Diyos sa inyo. Kaya ang tama ang ipinangaral ni Apostol Pablo. Saan? Sa aklat ng Romano, sa Kapitulo 1, anong sabi ron? Basahin ninyo. Kahit nakikilala ninyo ang Diyos, hindi ninyo itinuring na tunay na Diyos kung ano-ano ang mga pinaggagawa ninyo. Ang sinasamba ninyo, yung ginawa ng kamay, yung kinaisipan ng tao, ginawang rebulto, nilagyan ng pako, kinayod, etc., etc. Pagkatapos, yun ang niluluhuran ninyo at yun ang dinadalanginan ninyo. Basahin ninyo. Kaya pala ang sabi ng Diyos, nagdaramdam ang aking puso. Oh, kung kami na tao, hindi kami naiinis sa inyo. Kinahahabagan po namin kayo. Ang totoo po niya, ninanais namin maliwanagan kayo, maligtas kayo at mayakap ninyo ang katotohanang ipinakikita at ibinibigay na sa harapan ninyo ng Diyos. Kung paano ang tunay, ganap, kaaya-aya at katanggap-tanggap na paglilingkod sa Diyos. Ano pa po sa pagpapatuloy? Ang sabi po rito, ako'y patana ng pagdadala ng mga yaon. Wala na. Kaya ganyan ang nangyayari sa buong sanlibutan, lalong-lalo na sa bansa natin. Kutakot-takot ang tinatawag na kaguluhan, walang kapayapaan. Kalain mong ang Diyos nang siya'y maipako sa krus at pagkatapos ng ikatatlong araw siya ay muling bumangon. Pagkatapos siya ay nagpakita sa mga kanyang alagad. Ano ang kanyang daking sinasabi kapag siya ay nakikipagkita sa kanyang mga lingkod? Kapayapaan ang sumainyo. Kayo naman, ano? Ulo piyesta ng Quiapo. Kapayapaan ba? Ang dapat isinisigaw ninyong mga pari kayo, paguluhan nawa ang sumainyo. Ayun, may patay pa. Sabihin yung sinungaling si Gonzales, si Prospero, kung ito'y hindi totoo.
Ang nakakitang yung lubid, hatakan kayo ng hatakan. Ano ba kahalagahan ng lubid? Anong klaseng relihiyon yan? Mahiya kayo. Diyos mismo ang nagsabi, kapayapaan ang sumainyo, dadapat kayo, kaguluhan ang sa inyo, kayabangan kayo. Ibig nyo makita sa telebisyon. Ano sabi nung isang in-interview sa TV? Bakit ka narito? Nahawakan mo ba ang poon? Hindi ho, ibig ko lang ho ma-experience. Yan po, nakita ko sa telebisyon, yung sagot ng babae yun. Gusto ko lamang po anyang ma-experience. Ang gulo. Tapos sasabihin nyo, matindi kaming mangaral. Magalit kayo sa amin, dadapat ng aming idinadalangin. Higit sa lahat, huwag magalit sa amin ng aming Diyos. Sapagkat siya ang tunay na Diyos na aming sinasamba sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Doon kami nananatili. Kaya nga po, sa 1:14, ang sabi po mismo ng Diyos, tignan ninyo ang kanyang naging damdamin. Pinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin, ako'y patada ng pagdadala ng mga yaon. Kaya nga po, noong taong 706 na po, bago po ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, bago magkatawang tao ang Diyos, nang ito po ay ipasulat ng Diyos kay Propeta Isaias, sapagkat hayagan na nga po na ang kanyang sariling bayang Israel noong kapanahunang yaon ay nagsisimula na pong magsitalikod sa iisang buhay na tunay na Diyos. At sa halip, sila po mismo, kagaya ng napakaraming mga Katoliko at mga tao dyan sa bansa natin at maging dito sa bansang Amerika, nagsisidami na dahil sa mga Meksikano, dahil sa mga Latino, na mga puro mga Katoliko rin. Ano po ang sabi? Ay nagsisitalikod sa pagsamba sa isang buhay na Diyos at sa halip ay nagsisisamba at nangaglilingkod sa ibang mga Diyos na siya ring naging dahilan upang sila ipaubaya na sa kamay ng mga kalaban na tulad nila Nabucodonosor ng Babylonia. Amen. Binigay sila ng Diyos. Kaya nga po, sila ay tuwirang ibinigay na ng Diyos, katulad ng nasa saad sa banal na kasulatan, sa kahalayan. Maliwanag po yan. Sa Romanos din po yan. Ngayon, dito po sa aking pinaliwanag, na sila ay tuwirang tumalikod na at gumawa na ng kanilang mga pananambahan sa ibang mga Diyos. Meron po bang katunayang itong isinasaad sa banal na kasulatan? Tunay po ba ito? Sa aklat po ng Isaias, Kapitulo 1, at ang versikulo ay 1 rin. Ganito po ang nasa sa doon. Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos, na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Osias, ni Hotham, ni Ahaz, at ni Ezekias, na mga hari sa Huda. 1-2. Dinggin mo, langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nangaghimaksi laban sa akin. Amen. Yan ang kaganapan. Yan ang napakasakit na numero 1 nangyayari dyan sa bansang Pilipinas na pinanggalingan namin. Kaya masisisi niyo ba kaming mangaral, magsalita na sa mga ganitong kaparaanan? Kung ang Diyos ay nagdurugo ang kanyang puso, kami man po bilang sa awa at tulong ng Diyos na pinaliwanagan at tuwirang pinagkalooban ng kanyang mga katotohanan, kami man po tuwirang nagdaramdam sa mga nangyayari diyan sa bansang aming pinanggalingan. Wala ng Diyos sa bayan po ng Pilipinas. Santambak na mga Santodeño, santambak na Rebultong Itim, santambak na Maria, santambak na kung sino-sinong, may Nepomuceno pa, may Judas pa, may kung ano-ano pang santo-santo kayo, may Pilipino pa.
Takot-takot kayo. Nagdaramdam ang Diyos. Tama ang sinabi niya, ang bayan ko ay hindi gumugunita. Sa katunayan nga po, yung mga pari ninyo, daldal ng daldal, nimisan. Sa araw ng linggo na nakinig ako, nung nandyan ang Papa, walang Diyos na binanggit sa kanilang mga bibig. Puro Papa. Puro badal na Papa. Siya ang gawin yung Diyos. Tignan ko kung saan kayo dadalhin yan. Walang makapagliligtas na tao sa kanyang kapwa-tao, kundi dalhin siya sa impyerno. Diyos mismo nagsabi, walang gumugunita. Kayo naman, nalagay kayo sa hindi gumugunita. Sa pagpapatuloy, hanggang sa mga araw ni Propeta Jeremias, pakinggan pa ninyo ang damdamin ng ating dakilang lumikha. Sa Kapitulo 7 at ang versikulo 16 ni Propeta Jeremias, ang sabi po rito, Utos ng Diyos. Yan. kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito. Ito po, utos ng Diyos mismo kay Jeremias. Ano po ang sabi? Dahil kinalimutan na, binaliwala na, God was taken for granted, and they have turned their ways to various icons. They have turned their ways Idols. to other idols, to fictitious God. Ano ang sabi ng Diyos kay Jeremias? 7:16. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalangin man, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Kaya kami po, ang puso ninyo, ang isip ninyo, ang damdamin ninyo, ang aming inukilkil, ang aming binubuksan, sapagkat idalangin man namin kayo, hindi kami didingginan Diyos, hindi kami pakikinggan, letra por letra. Sino ang susundin namin? Ang Diyos. Sino? Kami ba'y makatututol sa Diyos? Tumawag kayo sa Papa ninyo kung kayo hanggang ngayon hindi pa tunay na manunumbalik sa isang tunay, dakila, dadapot mahabaging Diyos. Sa 7:17 pa sa pagpapatuloy, ano pa po ang ating mababasa na sinabi ng Diyos kay Jeremias? Bakit? Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? 7:18. Ang mga anak ay namumulot ng kahoy. O, kayong mga nagpepiesta, pakinggan nyo kung hindi ganitong ginagawa nyo. Ang mga anak ay namumulot ng kahoy. At ang mga ama ay nangagpapaningas ng apoy. At ang mga babae ay nangagmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay. Sino ang igagawa ng mga tinapay? Pakinggan ninyo. Ang reyna ng langit, at upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos upang kanilang mungkahiin ako sa galit. Amen. Aba, ikaw man ang Diyos. Birthday ko, pagkatapos, ang ipaghahanda mo yung kapitbahay ko. Ano ka? Sinuswerte? Anong sabi ng Diyos? Una, huwag mo na silang idalangin. Tingnan mo ang kanilang mga ginagawa. Nag-aaksaya ng pera. Kumukuha ng mga kahoy. Nagluluto, nagmamasa. Naghahanda ng sari-saring mga pagkain. Inumin. Ng mga inumin, santambak ng mga anak yan, pagka-piyesta. Kanino na ukol? Ibirin Maria. Piyestaan niya, Nino, ni Maria Magdalena. Piyesta sa San Roque, doon sa amin sa Victoria, piyesta sa San Roque, anya. Ano pa? Piyesta ni Santo Niño, yung anyang maliit na bata, piyesta. Ano pa? Ano sabi ng Diyos? Ginagawa nila ito upang mungkahiin ako sa galit. They are provoking me. Kaya galitan Diyos. Tapos magtataka kayo kung ano-ano nangyayari dyan sa bayan natin. Pagkatapos, meron pang pari sa inyong magsasabing kung hindi ka Katoliko. Bakit?
Ano ba kahalagahan ng Katoliko? Sabihin mo nga sa akin sa Biblia, basahin mo nga sa akin. Magsisiraw ng kasalanan, paanong kaparaanan? Sunugin mo muna yung mga rebulto mo. At magpatira pa ka. Saan? Doon sa hindi mo nakikita, sa Espiritu, at yumakap ka sa Biblia. Mangako kang ipangangaral mo ang salita ng ating Panginoon. Hindi. Kung hindi ka niya magsisisit, kung hindi ka Katoliko, wala ka raw karapatan na ikaw tanggapin ng Diyos. Sino ka? You are already the prosecutor and the judge ng kaluluwa. Oy, kahit na ikay bata-bata pang pare, nahabag ako sa iyo. Sana'y maliwanagan ka. At sa huling talata na akin pong ipaglilingkod sa umagang ito, sa 7:19 rin po ng Jeremias, ganito po ang atin pang mababasa. Kanila baga akong minumungkahi sa galit, sabi ng Panginoon. Hindi baga sila namumungkahi sa kanilang sarili, sa ikalilito rin ng kanila ring mukha. Kaya kayo, hindi nyo malaman kung ano nangyayari sa inyo. Madalas, narinig natin sa mga leader ninyo? O kapalit yan nangyari sa Masapano. 44 ang namatay. Turuan ang turuan. Hindi malaman kung sino responsable. Alam na namin yan. Ngayon, ang pinag-uusapan? Revolusyon. Huwag nawang mangyari. Dadapot ang aming hinihiling at ang aming idinadalangin. Manumbalik kayo sa tunay na Diyos at sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa Kanya. Mahirap mangyari. Layasan na ninyo yung iglesyang kinagis na yan. Puro Katoliko. Puro kayo Katoliko, puro kayo katok. Puro kayo katokliko. Biro mo, nangangaral, walang Biblia. Kung ano-anong mga kaisipan. Ayan, binasa ko na kanina. Sarili ninyong itinatanyag ninyo. Dapat kami mananatili sa utos, aral, at lubusang kahabagan ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, naririto ang katotohanan, naririto ang kaliwanagan sapagkat kami naroon sa tawag na itinawag niya sa amin. At dito po sa ikatlong bahagi, sa atin po sa mga huling araw na ito, alin po baga ang higit na katanggap-tanggap at kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos na nais niyang ating gawin bilang pinakahandog natin sa Kanya? Ano yung tunay na katanggap-tanggap na handog sa Diyos, na hinahanap ng Diyos sa Kanyang mga tunay na mga mananampalataya? Ito po ang ipaglilingkod ni kapatid na si Rilo Gonzales Jr. Salamat po mga kapatid. Patuloy po nating purihin, sambahin, luwalhatiin at pasalamatan ang Panginoong Hesus na nagbigay po ng lakas ng katawan sa kabila ng kanyang katandaan ng unang nagsalita, ng liwanag ng isipan, tibay ng pananampalataya, lakas ng bibig, para matupad ang sinasabi ng mga banal na propeta o ng mga banal na kasulatan. Ipahahayag ito kahit na sa mga bubungan, sa ikaliligtas ng mga tupa na naligaw, inililigaw ng puno ng kadiliman. Maganda po ang ating sermon sa kanya pong Malakias 3:10, napasulat noong taon anyo 397 bago magkatawan tao ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang mga kapanahunan na kasagsagan na ang bansa ng Israel, sila po ay pinagkalooban na ng Diyos yung 11 angkan ng kani-kanilang bahagi sa lupain na binubukalan ng pulot at ng gata. Sa 3:10 ng Malakias,
dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ito pong ating paksa hanggang ngayon po sinusunod ng mga relihiyon. Hanggang ngayon, yung mga literal na mga Hudyo, yung mga Israelita, ginaganap po ito. At hanggang sa ating inang bayan sa Pilipinas, yung mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano, mga iglesia ni ganon, iglesia ni ganyan, tinutupad nilang ang tinatawag na pagbibigay ng ikapo. Yung mga Sabadista, yung mga Jehova, mga Protestante, lalo na nga yung iglesia ng tao, na kung saan kapag ang isang miyembro ay hindi nakapagbigay ng ikapo araw ng linggo, inilalagay po ang pangalan sa tabigi ng kanilang bahay-sambahan at sa susunod na linggo binabasa ang pangalan na tila baga sila ay may utang sa Diyos. Dahil po, yung mga miyembro, yung mga tao, mga tamad, ayaw pong magbasa ng Biblia, ayaw pong makikinig, ayaw pong pag-aaralan, kaya sila nagiging biktima. Kaya nga si Dr. Jose Rizal, sa kanyang mga sulat, lalo na nga, sa tinatawag na sulat ni Dr. Jose Rizal sa mga kadalagahang taga-Malolos, itanong ninyo sa inyong mga pare, sa inyong mga leader, sa inyong mga obispo, sa inyong mga relihiyon, kung yang ginagawa ninyo, tulad ng pagbibigay ng ikapo, yan ba'y naaalinsunod sa tinatawag na relihiyon na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nakikita natin yung mga relihiyon na yan, yung mga leader, mga bilyonaryo, mansion dito, mansion dyan, limousine dito, limousine dyan, helicopter, private jet plane, meron pang tinatawag na mga private army. Bakit ganon? Dahil nga po, itong 3 Gs ng Malakyas, ginagamit nila para bihagin ang inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, kanino ba ito iniuukol lamang? Napakaliwanag po. Hindi po ito para sa mga Katoliko, hindi po para sa mga Protestante, hindi po para sa mga iglesia sa huling araw. Ito po ang utos ng Diyos. Binasa sa atin ni kapatid na Prospero 27:30 ng Leviticus. Ang pagkakataon po na sila po, mga kapatid, nakapasok na sa binubukalan ng pulot at ng gata sa Kanaan. Sa Deuteronomio pa lamang, yung Deuteronomio ang ibig sabihin pag-uulit-ulit ng mga kautusan. Natatanaw pa lamang nila, nasa labas pa sila at hindi pa sila tumatawid ng ilog ng Jordan. Ipinasulat na ng Diyos kay Moses ang Deuteronomio. Ilang ulit yan, binasa sa kanila. At sinabi ng Diyos kay Moses, ang mga Levita, si Moses po, Levita. Si Aaron, matanda kay Moses.
si Miriam, sila po ay mga magkakapatid. Sila po ang mga patriarka, ang pinakamatatanda sa angkan ng mga Levi. Kaya sa kanila ipinagbilin, wala kayong mamanahing parte ng lupain sa Kanaan. 11 lang ang maghahati-hati. At ang parte ng mga Levita ay ako. Ang parte ng mga Levita, ang Diyos sa pamamagitan ng mga ibinubunga ng lupain, ibinubunga ng mga halaman at ng mga hayop, ang tinatawag na ikasampung bahagi. Yun nga ang nakikilala nating tithing. Ibibigay ng 11 sa angkan ng mga Levita. Ito ang pinakasweldo nila sa paglilingkod sa akin. Mga kapatid, wala pong nakakaintindi dito eh. At bukod sa tinatawag na ikasampung bahagi ng bawat bunga, hindi naiintindihan kahit na yung mga Sabadista. Meron pang ibang mga ipinag-uutos na mga handog. Naintindihan ba ninyo? At ito utos sa mga Israelita. Tandaan ninyo mga kapatid, yung tithing, it is a tax. It is a tax. Ito ay buwis. Hindi ka makakaalis dyan. Kumbaga sa gobyerno, dito sa Amerika, ang bawat kita mo, sa $1, yung 30 cents, which is 30% nung, ewan ko kung 30% pa rin, babawasin ng gobyerno, naka-withhold na yan, kinukuha ng opisina, itinatago, para at the end of the year, yan naman ay ipagsusulit mo sa gobyerno, yung withholding tax, kung tawagin. Mga tagapakinig po namin, at mga magulang, hindi nalalaman ng maraming tao sa ngayon, bukod sa tax, meron pang iba't ibang mga ipinag-uutos na paghahandog ang Diyos. Alin po yan? Deuteronomio 12:6. Doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain. Doon ninyo, kunan ninyo yung emphasis ito mga kapatid, doon ninyo ihahandog ang inyong mga handog na susunugin. Meron pong mga handog na susunugin. Ay, hindi ko na lang inilagay dito sa ating paksa. Napakarami po yan. Merong utusan Diyos. Hahanap ka ng kung anong mga malilinis na bato-bato, yung tinatawag na mga ibon, siya mong lilinisin, pagkatapos handog na susunugin sa iyong kasalanan. Bukod ho yun sa ikapo, mga kapatid, tandaan ninyo yan. Bukod yan sa ikapo. At ang inyong mga hain, meron pang mga hain. Ano ba yung mga hain? Halimbawa, si kapatid na BJ, nang siya'y tumanggap ng pagpapala, naghain. Ano ba yung hain na yan? Inihahandog yan, ibinibigay sa mga Levita, itinataas ng mga Levita, ng mga saserdote, handog po ni kapatid na BJ nang dahil po sa pagbibigay mo sa kanya ng magandang kapalaran. Naintindihan ba niyo mga kapatid? Merong mga handog na susunugin sa mga kasalanan, merong handog din sa mga pagpapala, mga handog na ihahain nang dahil sa mga pagpapala, yung tinatawag na Thanksgiving. At ang ikasampung bahagi ng ng mga bunga ng gulayen, bunga ng mga prutas, bunga ng mga hayop, bunga. Kung wala ka mang itinanim, hindi ka naman na wika nga ay magsasaka, nagtatrabaho ka, tithing from your own salary that you earn, which sa kanilang pananampalataya, bigay ng Diyos. Kaya marami po. Pagkatapos nga, ito'y itinataas,
ng mga kamay ng mga Levita at sila nga po ang wika nga nangangasiwa. At ang inyong mga panata, ayan, bukod po sa buwis, bukod po sa handog sa kasalanan, bukod po sa pagpapasalamat, meron pang handog na panata. Nakita ninyo, sa bansa ng Israel, napakaraming abulo yan. Yan ang gusto ng Diyos. May magagawa ba tayo dyan? At meron pang iba, ang inyong mga kusang handog at ang mga panganay sa inyong mga bakahan at sa inyong mga kawan. Nakuha ba ninyo mga kapatid? Akala ba ninyo yung ika-10 bahagi lang, halimbawa meron kang 10 baka, halimbawa 100, yung 10 baka, ibibigay mo yun, hahandog sa Diyos yun, pagkatapos meron ka pang tinatawag na panganay. Yung mga panganay, para sa Diyos yun. Hahandog din yun, tataas din yun. Mga kapatid, ihahandog sa pangangasiwa sa Diyos ng mga Levita. Yan ba'y nasusunod? Yung mga Sabadista, marami akong kaibigang Sabadista, mababait na mga tao. Hindi na nila nasusunod yung mga bagay na yan. Mahirap yan. Wala akong nakitang Sabadista na templo na nagkatay pa ng mga panganay o ng tinatawag na handog na susunugin. Wala na. Pero ang ginagawa nila, yung ikapo, hindi nila nakakalimutan yun. Talagang utos daw ng Diyos yun talagang ipinag-utos ng Diyos sa kanila, sa mga Hudyo. Dito halimbawa, mga Sabadista raw sa huling araw, mga Pilipino, mga Amerikano, hindi naman talaga mga Hudyo, sinusunod pa rin nila yan. Hindi naman para sa kanila yan. Na literal, kung hindi doon sa mga material na mga Israelita, sa mga Israelita sa laman. Mga kapatid, wala na pong nakakasunod niyan. Pero, yung pagbibigay ng kinikita na salapi, ngunit sa atin, ang tanong natin, sa inyo ba kapatid na Cirilo? Yan bang dami ng mga abuloy na yan tinutupad ba ninyo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Mga tagapakinig po namin, ipinagpapauna ko na po sa inyo, hindi namin tinutupad sapagkat hindi po ito para sa atin sa huling araw. Hindi ito para sa atin. Hindi ito para sa tinatawag na mga tao na inabutan ng tinatawag na huling panahon na nasasang-ayon sa bagong tipan na ipinangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. At kung meron mang nakikita kayo na mga iglesia, mga reliyon, mga simbahan, ipinag-uutos pa ikapo, ipinagbabawal pa ang pagkain ng lamangkate, mga tagapakinig, ang mga utos na yon, ang mga aral na yon, yan po ay hindi na po nanggaling sa Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, kung babasahin ninyo sa kapitulo 1, sa kanyang unang aklat, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, sa huling araw, maraming susunod sa mga utos at aral ng mga demonyo, ipagbabawal ang pag-aasawa, ipagbabawal ang pagkain ng lamangkate, at ang wika ni Apostol Pablo kay Tito 1:14, mga sinsay sa katotohanan, mga utos at aral na hindi nanggaling sa Diyos. Kaya hindi na po namin sinusunod yung utos ng Diyos sa kanyang bayang literal sa laman na mga Israelita, sapagkat hindi po yaon para sa atin sa huling araw. Yun po para sa mga Israelita lang. At yun nga pong ikapo, na ngayon ay ipinag-uutos pa ng lahat ng relihiyon. Sinasabi ko sa inyo, lahat. Yung ikapo, mga kapatid, yun po, hindi po napupunta sa Diyos. Una sa lahat, hindi kailangan ng Diyos ang materyang salapi. Hindi kailangan ng Diyos ang materyang bagay. Ang lahat ng bagay siyang gumawa. Ang lahat ng bagay galing sa Kanya. Ang ginto, ang pilak. Ano ang kakailanganin ng Diyos sa ating mga tao?
Ngayon, kung ipinag-utos niya sa bansa ng Israel, sino ako, sino kayo para sabihin sa Diyos, bakit mo inutusan sila? Wala tayong magagawa. Yan ang gusto ng Diyos. Ibigay mo ikapo. At yun nga ay para sa mga Levita na naglilingkod sa Diyos. Ang ginagawa naman ng mga iglesia sa huling araw, yung daw mga obispo ngayon, yung mga mangangaral ngayon, yung mga ministro, mga guro, mga pastor, sila daw ang mga Levita. E paano mo masasabing mga Levita yan? Unahin mo yung Papa sa Roma. Nagturo ba yan ng salita at aral ng Diyos? Napakinggan natin kay kapatid na Prospero, yung mga papa ninyo, hindi nagdadala ng Biblia. O yung mga simbahan naman ng tao. Sa halip na ipakilala ang Panginoong Jesucristo, yung kanilang sugong anghel, matagal nang patay. Pagkatapos ng mamatay, inihalili yung anak. Nung mamatay yung anak, ngayon yung apo. Para bagang ang iglesia, ang may-ari, isang pamilya lang, mga kapatid, at mga magulang. Sa mga kapatid, ang tanong na iniwanan sa atin, ito nga po baga, ay katanggap-tanggap pa sa Diyos. Ito bang pagbibigay ng ikapo? Ito bang pagbibigay ng mga handog na pagpapasalamat? Ito bang pagbibigay ng mga handog sa Diyos sa ikalilinis ng kasalanan? At ng tinatawag na mga espesyal na mga wika nga offering o handog sa Diyos dahil binigyan sila ng pagpapala ng Diyos, ito ba'y gagawin pa natin sa huling araw? At kung hindi na, bakit nga po hindi natin sa amin, bakit nga po sa amin, sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, hindi namin sinusunod ang tungkol sa mga abuluyan na katulad ng ikapo? Ayan, napakaliwanag po. Mga tagapakinig, hayaan ninyo ang Biblia ang magpaliwanag. Si Propeta Samuel, sa kanyang unang aklat, Kapitulo 15, versikulo 22. At sinabi ni Propeta Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa. Putulin natin, yung rhetorics, yung emphasis, ayon kay Propeta Samuel, nagtataglay kaya ang Diyos ng napakadakila, superlative. Nagtataglay kaya ang Diyos ng napakadakilang pagkatuwa, kaligayahan. Saan? Sa mga handog na susunugin, yan, yung mga malilinis na baka, malilinis na mga kalapate, yung mga inihahandog, sinusunog sa tinatawag na bahay ng Diyos noong araw. At sa mga hain, mga handog, na gaya sa pagsunod, eto na, na gaya sa pagsunod ng tinig, salita, bibig. Pag sinabing tinig, salita, bibig yun. Tinig ng Panginoon. Bakit? Ayon kay Samuel, narito, ang higit na makapagpapaligaya, magbibigay ng katuwaan, higit kadakilaang pagkatuwa ng Diyos ay alin? Ang pagsunod, maigi kaysa hain, kaysa tithing, kaysa buwis, kaysa handog na susunugin, kaysa pagpapasalamat na inihandog, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Napakaliwanag. Una po, ibig namin ipaalam sa inyo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kaibigan, hindi po kami kaugnay sa mga dating daan, mabuting daan, kung ano-anong mga daan na iglesia na itinayo ng mga tao. Akala kasi nung iba, kayo ba kapatid na Cirilo, kay Eli Soriano? Hindi po kami. Wala po kaming kaugnayan sa sino mang obispong tao. Makinig kayo. Lalong hindi kami kaugnay sa mga manalo. Nung araw, nandyan kami, inalis kami ng Diyos dyan. Lalong hindi kami Katoliko. Hindi rin kami protestante. Naging protestante rin kami. Inalis kami ng Diyos dyan. Salamat sa Diyos. Kami kasama ng Diyos. Kasama kami ng Panginoong Jesucristo. Siya ang obispo namin. Unang Pedro 2:25. Siya ang aming saserdote. Siya ang aming apostol. Siya
ang puno ng kanyang tahanan. Hebreo 3:6, magbasa kayo ng Biblia. At ang Panginoong Jesucristo hindi namatay. Mateo 28:19 hanggang 20, sinabi niya sa kanyang iglesia, ako isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. At ang sinabi sa amin ng Panginoong Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ang aking pamatok ay magaang. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Magaang. Bakit? Wala po kami ditong buwis. Wala kaming tinatawag na tithing. Wala kaming handog na susunugin. Wala kaming mga handog na tulad sa mga katakot-takot na handog na ipinagutos ng Panginoong Diyos sa kanyang sariling bayan. Mga kapatid, maraming mga paghahandog na ipinag-uutos ng Diyos sa kanila ng kanilang panahon. Kaya nga, nang magkatawan tao na ang Panginoong Diyos, nagpakilala na ang Kristo Jesus, siya ang tunay na Diyos. Unang Juan 5:20, nalalaman natin, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Nalalaman natin na tayo sa Kanya at siya sa atin. Kung sino yung isinugo na yon, walang iba kung hindi ang kanyang bugtong na anak. Na sino? Ang Panginoong Jesucristo. Basahin ninyo, unang Juan 5:20. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Kaya siya rin ang Diyos, nagkatawan tao. Kaya nga sinabing nagkatawan tao sapagkat hindi tao. Hindi ko sasabihin ako'y nagkatawan tao. Baka murahin ninyo ako, ako'y tao na, magkakatawan tao pa ba ako? Ang Panginoong Hesus lang ang pwedeng magsabi, siya'y nagkatawan tao. Bakit? Hinubad niya ang kanyang pagkadyos, nakitulad sa isang tao na ganyong alipin. Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10 ng Filipos, basahin ninyo. Para sa pangalan ni Kristo Jesus, iluhod ang mga tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Kaya ang aming Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, siya ang aming pastor, sinusunod namin ang kanyang utos, magaang ang kanyang pamatok. Bakit nga naging magaang? Kapitulo 10, versikulo 8 ng San Mateo, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Libre! Makakapasok ako sa langit kahit na hindi ako makapagbigay ng ikapo. Makakapasok ako sa langit kahit na hindi na ako magpenitensya. Kamukha ng mga Katoliko, sinusugatan yung katawan, pinahihirapan. Hindi na! Kailangan yung mga kalokohan ng mga basura na ginagawa ninyo. May mga pausok pa kayo, insenso. Pagka meron kayong mga patay, basang-basa na, kamukha yung kay Fernando po nung nakaburol sa Santo Domingo. Basang-basa na ng tubig na hindi mo maintindihan. Saan ba ninyo nakakuha yung mga aral na yan? Nako, mga magulang at mga kapatid, magaang ang pamatok ng Panginoon. Hindi sa pilitan. Totoo ba yan? Kayo ba kapatid na si Riloy, hindi nagbibigay ng abuloy? Aba, wala po kami sinasabing ganyan. Bakit po? Hebreo 13:16. Basahin ninyo sa Bibliang pinanggalingan ng Tagalog, King James Version. To do good and to communicate. Forget not. For to those offering, handog yun eh. To those offering, the Lord is well pleased. Kung tatagalogin mo, alam po ninyo yung mga iglesia ng tao, ganito ang pagsasalin nila sa Tagalog eh. Ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Ayan. Kaya yan eh, tandang-tanda ko nung araw kasama kami ng mga iglesia ng tao eh. Ayan oh, ang paggawa ng mabuti at pag-aabuloy ha. O huwag mo kalilimutan ha, kapatid ng Cirilo ha. Huwag mong kalilimutan yung abuloy. Huwag mong kalilimutan yung ikapo. Huwag mong kalilimutan pag nagpapasalamat ka, lalakipan mo ng envelope, may laman ang iyong handog pasalamat. Kung ikaw ay darating ng iyong birthday, o kaya kaarawan ng matandang obispo, huwag mong kalilimutan magbigay ka ng abuloy. Huwag mong kalilimutan, wag. Abuloy. At nakita ko yan.
Isipin mong pagpasok mo lang ng kapilya, may malaking kahon. Ha? Ano nakalagay doon? Para ika sa tinatawag na kapuspalad. Sa gitna, nung dadaanan mo, papunta sa unahan, meron pang mga maliliit na mga kondo, mga kahon. Doon sa mga mesakit, doon sa mga abuloy sa mga sekretary, sa mga tinatawag na mga kurista, abuloy sa kawanggawa, abuloy sa mesakit, abuloy para sa pagpapagawa ng kapilya. At ang iglesia ng tao, ano? Yung tinatawag na meron pang deposit, lagak, inilalagak daw. Yan parang iniipon mo lang. Pero ayon sa mga membro, hindi naman ibinabalik sa kanila. Yan parang ipanata mo sa Diyos. Kutakot-takot na isang tambak na abuloy. Hindi ba yan ang sinasabi ni Apostol Pedro sa mahalay na pakinabang at ni Apostol Pablo? Ipagbibili kayo para sila'y magsipagtamo ng mga kapakinabangan. Gayon din ang sinabi ni Apostol Pablo nang magpapaalam na siya sa mga matatanda sa iglesia, Aklat ng Mga Gawa 20:29, pagkaalis niya, papasok sa inyo ang mga ganid na lobo, hindi magpapatawad sa kawan, para magsipagtamo ng mahalay na kapakinabangan. Paano nga kayo nag-aabuloy, kapatid na Cirilo? Mga kapatid, ang liwanag po to do good and to communicate. Ang paggawa ng mabuti at to communicate. Ginawa ninyong pag-aabuloy. Sabagay, yun ang prinsipyo. Pagka ipinabot mo ang katotohanan sa tao, you are communicating. Kaya nga, to do good and to communicate, ang paggawa ng mabuti o pagsunod sa utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti, Romanos 7:12, at ang pangangaral, communicate, pakikipag-ugnayan, pamamahayag. Forget not, for to those offerings the Lord is well pleased. Huwag ninyong kalilimutan, yan ang pinakahandog ninyo sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang Diyos ay totoong nalulugod sa inyo, mga kapatid. Kaya nga, ayon kay Apostol Pablo, pinatutunayan ba niya na hindi ipinagbabawal ang pag-aabuluyan? Una nga, para magamit sa pangangaral. Paano ba tayo makapangangaral? Kamukha namin. Dito sa Los Angeles, California, bagaman sa awa at tulong ng Diyos, pinalago ang karunungan, Daniel 12:4, through the internet, nakapamamahayag kami ng libre. Meron namang mga kapatid tayo. Meron tayong mga kamag-anak na dahil sa kahirapan, walang internet, walang computer, ni walang cellphone. Anong ginagawa namin para makapagpatuloy ang communication o ang pamamahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon? Pinadadala namin ng mga CD-ROM. Nung araw, mga cassette tapes. Pero ngayon, mga CD. Dahil meron na silang nabibiling mga player na mga mura sa Pilipinas, yung mga luma hanggang ngayon. May pinadadalan kami ng mga CD-ROM. Saan namin kukunin ang CD-ROM? Bibili namin. Ilalagay sa envelope. Mga kapatid, kailangan ng papel, kailangan ng selyo. Saan namin kukuhanin yan? Mag-aabuluyan kami. Paano ang pag-aabulayan ninyo, kapatid na Cirilo? 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob, dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Hindi po ipinagbabawal sa iglesia ng Diyos ang pag-aabuloy. Utos ito para makarating sa kinauukulan ang mga salitang magliligtas sa kaluluwa ng tao sa lahat ng mga mahihirap. Isipin ba ninyo nagagawa nito? Dito sa loob ng iglesia, mayaman ka, mahirap ka, pulubi ka, nagkakalkal ka ng basurahan para may maipakain, makapakikinig ka ng mga aral ng Diyos. Mga kapatid, sabihin mo lang sa amin, gagawa kami ng paraan upang ikaw ay makapakinig ng mga katotohanan ito. Makarating sa iyo ang katotohanan libre. Libre, libre, libre.
walang string attached. Mga kapatid, sa mga tuwid, napakaganda po ng ating pag-aaral. Kaya nga, sa mga tao na hanggang ngayon nagbibigay pa ng ikapo, sa mga tao at mga iglesia na nagtuturo pa rin na magbigay ka ng buwis na ikapo, hindi naman para sa iyo. Bakit mo bubuwisan? Bakit mo bubuwisan? Mga kapatid, bakit ka magbibigay ng ikapo ng sinusweldo mo na pinagpapatuluan mo ng pawis para magamit mo sa iyong sambahayan? Mga kapatid, bakit mo ibibigay ang ikapo sa mga obispong yan na nagpapayama, nagpapasasa? Ang wika ng Biblia, kinakain ninyo ang mga taba ng mga tupa ng Diyos. Mga tagapakinig po namin, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga nagbibigay ng ikapo hanggang ngayon, 2015, na ito na ang huling panahon. Mateo 23:23, huling talata. Woe unto you, saba ninyo, scribes and Pharisees, hypocrites! Saba ninyo, mga Pariseo, mga eskribas, yeah. Kayong mga iglesia, huwag naman kayong magagalit, mga sabadista. Hanggang ngayon, nagbibigay pa rin kayo ng ikapo. Sinusunod pa ninyo yung mga utos na hindi naman para sa inyo. At sa aba ninyong mga iglesia ng tao, sumusunod kayo sa mga Hudyo. Pinupukul ninyo ng bato ang ating Panginoong Jesucristo habang hindi ninyo tinatanggap ang Panginoon na siya ang Diyos na nagkatawang tao at inuutusan kayong magbigay ng ikapo at ng katakot-takot na mga abuloy dito, abuloy dyan. Saba ninyo, mga paimbabaw, hypocrites. Bakit? For you pay tithing of mint and anise and cumin and have omitted the much weightier matters of the law, which is judgment, mercy, and faith. This ought you to have done, and not to leave the other undone. Saba ninyo, mga Pariseo at mga eskribas, nagbibigay kayo ng ikapo, ng mga kumimo, ng mga anis. Mga kapatid, dadapwat hindi ninyo tinutupad ang lalong mabibigat na mga bagay ng kautusan na dili ba ang katarungan, ang kaawaan at ang pananampalataya. Dapat sana ginagawa muna ninyo ito. Alin? Ang katwiran, ang pagkahabag at ang pananampalataya, at huwag din naman ninyong kalilimutan ang mga iba pa. Ano ang ibig sabihin nito? Mga kapatid at mga magulang, dapat ginagawa muna natin ang katarungan. Dapat ginagawa muna natin ang pagkahabag. Paano ba nahahabag ang iglesia ng Diyos sa inyo na nasa labas ng iglesia? Ibinibigay namin ang aming sariling buhay. Ibinibigay namin ang aming lakas. Ibinibigay namin ang lahat na ibinibigay sa amin ng Diyos para ibahagi sa inyo ang katotohanan na mayroong iglesia na binayaran ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, anyo 32, pinalagana hanggang sa ating inang bayan. At hanggang ngayon, itinuturo sa inyo sa pamamagitan ng ibong mandaragit, sa pamamagitan ng taong bago na katawan ni Kristo. Ito ang aming pag-ibig sa inyo. At ang pananampalataya namin, nabubuhay kami sa pananampalataya na kahit na kami pipito, kahit na kami tatatlo, kahit na kami nag-iisa sa aming mga tahanan, mayroon kaming pananampalataya na si Kristo ang Panginoon, ang ating obispo, saserdote, pastor ng ating mga kaluluwa. Nag-iisa na Diyos at buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. At kung tayo'y nakagaganap na nito, ang wika sa 23:23, pag nagawa na natin ang mga bagay nito, huwag din naman nating kalilimutan ang iba pa. Kung ibig mong magbigay ng ikapo, makinig kayo mga kapatid, Kung ibig mong magbigay ng ikapo, bahala ka. Hindi naman ipinagbabawal ng Diyos Ang ibig lang ng Diyos, unahin natin yung tatlong mabibigat na mga kautusan, at kung maganap na natin yung tatlong yun,
Maski na, wag lang ikapo, 50% sa sweldo mo, ibigay mo. Abay, walang masama na. Mga kapatid, pero hindi namin itinuturo ito sa inyo. Ayaw namin na sabihin ninyo, ayan, si kapatid na si Rilo, nakaka-interest na sa materyang pakinabang. Wala po ka. Hindi po namin kailangan ng pera ninyo. Sa inyo na. Ako nagsasabi, kami sa aming puso, wag na ninyong isipin yung sinabi ng 23:23 na pag nagawa na namin ang katarungan, nagawa na namin ang pagkahabag sa inyo, nagawa na namin ang pananampalataya para sa inyo, magbibigay din naman kayo at huwag niyong kalilimutan ang ikapo at ang mga espesyal na abuluyan. Huwag na ninyong isama yon. Kami nagsasabi, kalimutan na ninyo kami. Hindi namin kailangan ang anumang materyang bagay sapagkat hindi kami pinababayaan ng Panginoong Hesus sa aming mga buhay. Kaya ito po ang ating naliwanagan at ito'y naramdaman naming mag-aanak. Mga kapatid, dalhin ang buong ika-10 bahagi. Subukin ninyo ako. Kung hindi ko ibubuksan sa inyo ang pintuan ng langit at ibuhos sa inyo ang mga pagpapala na walang sukat na sisidlan. Aapaw. Hindi po namin sinasabi sa inyo napakayaman na ng mga Gonzales kami sa angka namin na mga iglesia. Hindi po. Pero kailanman wala kaming nakitang isa man sa amin at sa aming mga anak, mga manugang, mga apot kamag-anak na nagpalimos ng tinapay. Hindi po kami mayaman. Mahirap. Sukat na, merong almusal, tanghalian, hapunan, at pag sinuswerte kami, may mga merienda pa kami, mga kapatid at mga magulang. Sukat na ito sa amin. Ang magkaroon lang kami ng daramtin, kakainin araw-araw, ang wika ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang, ito nawa ay pagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Muli tayo maghahandog sa Diyos na isang maiklit may spiritong awitin. Awitin po natin ang numero 70, unang estrofa at koro. Pinakikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin na may pasalamat ni kapatid na Glenda. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo mga kapatid. 70. Tayong lahat na buhay sa mundo ng kapighatian o sa hirap walang akay kakamdi kabiguan atid ko hindi ka nag-iisa si Jesus laging kasama kabalisan ilagak tinatangin siya ang pag-asa. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa buong isang linggong kapayapaan na binigay niyo sa amin. At muli po kaming nagkasama-sama dito sa bahay-sambang ito, nakinig ng iyong mga banal na aral at nag-alay kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nawa po Panginoon ay maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lubos-lubos po ang aming mga pasasalamat. Salamat po Panginoon sa bawat kalakasan mo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat po rin Panginoon at patuloy mo pong pinatitibay ang aming pananampalataya na minsan mo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Amen. Salamat po Panginoon sa banal na salita mo na narinig namin ngayong umaga. Nawa po Panginoon ay maging pagkain ng aming mga kaluluwa. At kalakaran po namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Siya nga po. Salamat po Panginoon sa mga pagpapalang ibinibigay mo po sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Panginoon,
kung kami po'y kinakikitaan po ninyo na kami po'y nagkukulang sa iyo, na kung minsan po, Panginoon, ay kami nagkakasala, ya po, Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Kaya nga po. Pakalinisin mo po kami, Panginoon, at pakabanalin mo po, at nawa po, Panginoon, ay lagi mo po kami pangungunahan. Amen. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami, ililigtas mo po kami sa mga biglang kamatayan, Siya nga po. sa masasamang tao, sa masasamang espiritu, lalo na po, Panginoon, sa kamay po ng justisya, Panginoon. Amen. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ngayon pong umaga, ang 2 taong kinasangkapan mo po. Nawa po, Panginoon, bigyan mo po sila ng kalakasan, buhay at kalakasan, at nawa po, Panginoon, wag silang magsawa sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. Siya nga po. Nawa po, Panginoon, ito'y magkaroon ng bisa at marami pa po taong makapakinig nito. Amen. Dadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na kayo po ang nagbibigay, kayo po rin ang nag-aalis. Kaya po, Panginoon, ang aking pong mga kapatiran at mga mahal sa buhay na may karamdaman, Panginoon, hipuin mo po sila na mapagpalang kamay at nawa po ipagalingin mo po sila, Panginoon. Panginoon, ang aming pong mga ibang kaibigan na hindi pa nakakakilala sa iyo, nawa po sila'y manumbalik sa iyo, Panginoon, at nawa po sumamba sila sa lumikha at hindi sa nilikha. Amen. Nadalangin ko po rin sa Panginoon na ang aming pong mga kamag-anakan o kaya po ang aming mga mahal sa buhay at mga kapatiran na sa aming inang bayan, nawa po pag silang dumanas ng mga kahirapan at ng mga kalamidad at mga karahasang nangyayari sa aming inang bayan. Amen. Nadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na magkaroon po ng katahimikan ng aming inang bayan. Dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na kung paano po kami dinala rito, ganun mo po rin kami iuwi sa aming mga tahanan. At nawa po, Panginoon, sa muli naming pananabahan na ito'y huwag magkaroon ng kahadlangan. Amen. Nadalangin po sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran na sa iba't ibang lugar nawa po, Panginoon, inyo po silang, lagi mo po silang gagabayan, iingatan, at nawa po, Panginoon, inyo po silang pagpapalain. Ang lahat ng ito po, Panginoon, dinasamo ko po at idinadalangin sa tanging pangalan mo po, Diyos Kristo, Diyos at dakila naming tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawan at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon. Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos na pumapatnubay sa basa sa amin. Muli sa umaga ito'y nanikluhod kami sa iyong pong harapan at kami po'y nangakinig iyong pong mga ginito ang mga aral. Kaya po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa basa sa amin. Tagapin niyo po sa iyong pong harapan ang mga masalaping amin na pagkayanan. Nawa ito'y magamit po niyong kapangasiwaan, makatugon sa lahat ng mga tao na ngailangan at higit sa lahat, Panginoon, sana po ang mga salaping ito'y maging kasangkapan sa paghasik po ng mga ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang pong sa Panginoon sa iyo na sana huwag na kami pinagsawaan at sa mga
susunod na lang mabuhay. Makita niyo po kami naglilingkod at umaawit po ng mga may kasiglahan. Siya nga po. Muli Panginoon, sa umaga ito ay magkakahuwalay kami mga magkapatid, iba sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, ang iba ay tutungo sa kanilang pagkanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming patutunguhan na ligtas sa lahat ng makapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kami mga kahilingan na dapat kami maasa na mga ito idadagilin po sa amin. Kaya po lahat mga bagay, paggalap po namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Jesus na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama ay At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang kanyang walang hanggang pag-ibig, ang kanyang walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay, at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mga mag-aanak, mga magkakaibigan, hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ating kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan. Amen. At sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi walay ang kamay ni Jesus aalala.